Ciao raga, musta naga? May i-share ako sa iyo na info regarding sa permesso di soggiorno. Ngayong 2025 ay magkano ang magagastos kapag ikaw ay magre-renew, kapag ikaw ay mag-a-aggiorna or magre-request ng carta di soggiorno or yung permesso di soggiorno di lungo periodo. So tatlo yung kailangan na malaman mo at malinaw sa iyo para na sa ganun ay makapag-budget ka at alam mo kung magkano ang iyong magagastos para dyan sa importante na dokumento na yan na permesso di soggiorno. Alamin natin ang detalye raga, dopo na sigla, partiamo! Ngayong 2025 ay gayon pa rin yung mga magagastos kapag ikaw ay mag-aasikaso ng permesso di soggiorno. Ulitin lang natin, i-remind kita raga na ang pagre-renew ng may expire na permesso di soggiorno ay 60 days bago yan ma-expire ay pwede ka nang mag-renew. And we suggest, lagi natin sinasabi na mag-renew as early as possible para na sa ganoon kung matagal man yung appointment na ibibigay ay hindi ka maabutan ng expiration. Pero we hope na ganyan nga ang mangyari dahil alam natin nga ngayon ay ang tagal bago makapagbigay ng apuntamento at may mga nabalitaan pa nga tayo ng mga probinsya o mga chita dito sa Italia na kung saan ay madaling araw pala ang napila na. Kasi nga mahirap kumuha ng apuntamento doon sa pwestura. So kailangan ay aware ka dyan na si Santa Giorni, prima noong iskadensa, pwede ka nang mag-renew ng permesso di soggiorno, pwede ka nang maghulog ng kit doon sa posta. Ngayon, ang ating pag-uusapan, i-detalyin ko sa iyo raga, ay tungkol doon sa magagastos para alam mo ang iyong budget. Tsaka para may idea ka, aware ka, kung magkano ka talaga dapat ang iyong babayaran. So itong cost na to na babanggitin ko sa iyo ito ay naging effective pa noong pang June 9, 2017. So tatlo ang kailangan na maging malinaw sa iyo. Kasi kapag magre-renew ng permesso di soggiorno, kailangan lagi yung marca da bollo na 16 euro. So isa na agad dyan. Tapos ay kapag ikaw ay mag-aayos, magre-renew ka ng permesso di soggiorno, ay bibigyan kita ng example Kasi kung ikaw ay pupunta sa Poste Italiane, doon ka kukuha ng kit, hihingi ka sa kanila, ganito ang ibibigay sa iyo. Okay? Yan. Kapag naman ikaw ay magpapa-assist sa isang patronato, okay, ito naman, ganito naman yung sobre na ibibigay sa iyo. So, itong dalawa na to, parehas ito Parehas ito kailangan ng marca da bollo na 16 euro. Kasi dito sa modulo, na galing doon sa Poste Italiane, yan, may nakalagay dito na may ilalagay na 16 euro. Yan. So pagka ikaw naman ay nagpa-assist sa patronato, ay pag-kumpila ka nila online, tapos ay may istampa na yung modulo na kumpilato, meron din doong kakapitan ng marca da bollo na 16 euro. Okay. Sa parehas na ito na sobre na to, although magkaiba sila ng itsura, kasi nga itong isa galing sa patronato, ito naman ay mismong galing sa posta, pero parehas sila meron ditong babayaran na 30 euros. Yan, ito yung tinatawag na yung para doon sa spedizione. So 16 euros kanina, tapos ang isang sobre na ganito ay 30 euros. Okay? Ito ay babayaran doon sa posta Itong 30 euros na ito. Yan. Tapos, ang sunod na babayaran naman ay yung bulletino. Okay, itong ganito na bulletino. Kapag kumuha ka sa posta, ay di may kasama ng ganito. Pag nagpag-fill up ka naman sa patronato, meron na rin kasama na ganito. So, itong bulletino na to, ito yung nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Okay? Kung magkano ang babayaran. Depende kasi iyan doon sa duration or tipo ng permesso di soggiorno na nire-request. So, halimbawa, kapag ang permesso di soggiorno ay 1 taon mahigit, 1 taon, 2 taon o 3 taon, kapag ganyan ang duration ng permesso di soggiorno, ang babayaran ay 80.46 euros. Kasi 50 euro para doon sa kontributo na tinatawag, tapos ay mayroong 30.46 euros para doon sa tesserino na elektroniko, doon sa electronic card, di ba? Ini-issuehan tayo ng gano'n, yung permesso di soggiorno. So, yun ang binabayaran, 30.46 yun. Tapos may kontributo na 50, kaya 80.46. Yun ang isusulat dito sa bulletino. Yan. Yan yung amount.
Kapag ka naman ang permeso di soggiorno mo, magre-request ka noong carta di soggiorno or yung permeso di soggiorno na lungo periodo, yung 10 years ang validity ngayon, ang babayaran naman na isusulat doon sa bulletino ay 130.46 euros. Yan. Bakit ganon? Kasi 30.46 para pa rin doon sa teserino na elektroniko, doon sa card. Tapos ay 100 euros naman ang bayad doon sa kontributo. So doble. So 50 kanina, ngayon ay 100 kapag yung permeso di soggiorno na lungo periodo na 10 years ang validity. Ngayon, kapag ka ikaw naman ay mayroong anak na 14 years old na siya, so iyon ay dapat na mayroon na siyang sarili na kit. Kaya magiging gastos ng anak mo na ganoon ay di 16 euros para doon sa marka de bollo, tapos ay doon sa tarifa na binanggit natin kanina 30 euros, at saka ang babayaran lang niya dahil siya ay minori pa ng 18 ani ay di yung 30.46 para doon sa card. Kapag ka naman ang isang magulang, halimbawa magre-renew, normal na permeso di soggiorno din siya, ay di meron siyang babayaran ng bulletino na 80.46 euros. Tapos ay meron siyang anak na kariko na dalawa. So yung dalawa niyang anak na iyon ay ipaggagawa rin niya ng bukod na ganitong bulletino. Okay? Meron ding bulletino na nakapangalan doon sa dalawa niyang anak at bawat isa doon ay 30.46. So babayaran niya doon sa magulang 80.46, doon sa dalawang anak 30.46 ang bawat isa. Kung isa lang ang anak, edi isang bulletino lang. Kung tatlo naman ang anak, edi tatlo. Kapag ka naman mag-a-adjourn na, halimbawa yung mga ilimitata, di ba? Mag-a-adjourn na sila ngayon. So ang babayaran naman kapag ka ganun ay ganun pa rin yung 16 euros. Tapos ay yung 30 euros doon sa posta. At saka yung ang ilalagay naman sa bulletino dahil mag-a-adjourn na lang ay 30.46. Yan ay mapamatandaman o bata. Yan ay 30.46 dahil ang babayaran lang ay yung para doon sa card. So yun raga ha, para may idea ka na ba-budget mo. At saka dito, sana ma-appreciate mo din na kaya mas maganda kung ikaw naman qualified, mag-apply ng Italian citizenship para hindi na lagi nagre-renew ng permeso di soggiorno. So yun raga, hopefully ay nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are, yung information na laman ng vlog na are. Tapos kung may question ka, comment ka lang raga. Gagawin natin ang ating makakaya para masagot at maipaliwanag sa iyo yung iyong itatanong. Maraming salamat sa panonood, Braga. A la próxima!